Alright, January 23, no, January 20, 2023, 7:59 in the morning, it's Saturday. And as I've said in my yesterday's video, this is my way of expressing my thoughts because very early in the morning, I have thoughts that keep on going. Yun sa umaga marami akong iniisip, minsan nga tinatanong ko bakit. Pero yung kanina nung lalakad ako, bibili ako ng almusal, pumasok sa isip ko yung ikahay yung siguro serbisyo pa rin, ano? Kasi actually nakalimutan ko na nga, pero habang nagsasalita tayo, unti-unti yung bumabalik Marami kasing pumapasok, pagkatapos pag nag-umpisa na ako, parang diesel, doon pa lang pupunta yon. So, tingnan natin. Ang iniisip ko kasi, kanina, tungkol sa pagyaman. Ba? Siguro ganon. Kung titignan natin, lahat ng tao gustong yumaman. Pero pag sinabi mong mayaman, tumutukoy siya sa material na bagay, sa makatwid, pera. Ngayon, pag nagtuturo ako, tinatanong ko lagi, bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? At ang sagot ko dyan, dalawang bagay. Ginagawa natin yung bagay na ginagawa natin kasi yun yung natural sa atin Ngayon nga sinabi ko, lahat tayo ay may physical na pangangailangan. Kaya ang tawag ko ron, kahayupan Kasi tayo ay hayop din Diba? Bakit ko nasabi yon? We are governed by instinct. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang matutuhan. Halimbawa, yung pusa, hindi naman tinuturuan yan Wala naman nagtuturo dyan Pero mapapansin nyo, habang lumalaki, kaya nilang maglinis ang sarili nilang katawan. Pagka merong bagay na dumumi sila, pasintabi sa mga kumakain o sa ano man dyan, mapapansin mo, kinakahig nila yung semento, yung lupa, dahil yun ang instinct nila kahit na wala namang lupa doon. So, yun ang halimbawa. Ibig sabihin ng natural, sa akin, instinctual. Kaya meron tayong instinct. Anong tawag natin doon? Instinct for survival. So, lahat ng tao kailangan mabuhay. Paano ka mabubuhay? May sistema yung katawan natin. Pag nagutom ka, kakain ka. Pag nauhaw ka, iinom ka. Pag napagod ka, magpapahinga ka. Pag inantok ka, matutulog ka. Lahat yan, instinct. Pero, ang tao may mas malakas na naturalesa. Yun yung kanyang kaisipan o tinatawag natin sa English na rationality. Okay? Halimbawa, sapat na yung pagkain mo. Buhay ka na, kontento ka na. Pero hindi ka tumitigil nun Kasi, sabi nga ni Abraham Maslow, ang tao, nakikita niya yung pangailangan niya na kailangan may sapat siyang makukuha para kinabukasan. Kay Abraham Maslow, ang tawag doon, security. Alright? Paano mangyayari yun? Nag-iipon tayo. May mga bagay na binibili tayo na hindi naman natin kailangan, pero pag kailangan natin, nandyan siya. Ibig sabihin, magiging panatag yung kalooban natin. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kung alam natin na handa tayo sa kinabukasan. Kaya anong ginagawa ng mga tao? Nag-aaral, nag-iipon, at yun ang basic na ginagawa. At kung itataas natin yung nakasanayan natin, natutuhan natin na tagumpay o tinatawag nating successful adjustment, no? Mahirap itagalog minsan doon sa pagtugon natin sa pangangailangan natin, yung to satisfy our needs, na basically material na pangangailangan,
ay gumagawa tayo ng bagay-bagay na ilagay natin yung tinatawag nating seguridad sa ating buhay. Sa atin, makakakuha tayo ng kalayaan kapag kaya na nating mabuhay, makatayo sa sinasabi nating sarili nating paa. Diba? Kaya yung mga anak, hanggat hindi kayang tumayo sa sarili nilang paa, dependent sila sa kanilang magulang at kailangan sumunod sila. So, makikita mo dito yung tinatawag nating pattern kung tayo, sumusunod tayo sa mga magulang kasi for economic reasons. Pero, hindi lang naman yun ang dahilan kaya tayo sumusunod. Kinikilala natin yung pagiging autoridad nila. Dahil binibigay nila yung ating pangangailangan yung pagbibigay nila sa ating pangangailangan, para sa kanila ba yun? Hindi, para sa atin. Yung mabuhay tayo para magampanan natin yung ating buhay, yun ang katungkulan ng mga magulang. Kaya kita nyo ngayon, tataas na tayo. Ang simbahan, ang paaralan, tinatawag nating mga institusyon, ganun din ang ginagawa. Anong ginagawa ng paaralan? Tinuturo nila yung dapat mas malawak, mas pangkalahatan na dapat nating gawin. Dahil iba-iba yung pamamaraan ng pamilya, di ba? At iba-iba rin yung pamamaraan ng iba't ibang eskwela. Meron tayong mga eskwelahang pribado, mga tinatawag nating sectarian schools, yung religious schools na bawa Ateneo, Colegio San Agustin, yan. Ano yan? Sectarian, bakit? Ano sila? Nakatutok sila dun sa tinatawag nilang relihiyon, Catholic. Yung iba naman, ibang religion, Iglesia ni Cristo, so New Era College. Diba? Yung iba, Baptist School, Protestant. So, examples lang yan ng isang punto. Ano yung punto? Na ang seguridad natin, ang kapayapaan natin, nakasalalay sa pagsunod ng pangkalahatan ng mga pinahahalagahan natin. At isa doon, yung paggalang sa otoridad. Pero pinahahalagahan din natin yung kalayaan ng bawat isa na piliin yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kaya lang, kung mas bata ka, kailangan mo ng gabay. Bakit? Kasi yung bata, nakasalalay yan sa pangsarili, kung papansin ninyo. Pag bata ka, sabi ko nga, pleasure principle hedonistic Ayon kay Kohlberg sa kanyang levels of moral development, yun yung pinaka-lowest stage. No? Ang tawag doon, pre-conventional. Ibig sabihin, hindi ka pa marunong mag-isip. Pagka masakit, may kaparusahan, aayawan mo yun. Pero isipin natin, nung unang panahon, yung mga santo, yung mga tinatawag nating santo ng Katoliko ngayon, mas inais nilang maging martir. Kaya naging santo sila Mas pinili nila na mamatay na lang sila, wag lang nilang baliin ang kanilang prinsipyo. Kay Kohlberg, ang tawag diyan prinsipyo, yun ang pinakamataas. No? Principle. So, ang tao, gaya ng sinasabi ko, kaya tayo tao, meron tayong kaibahan sa karaniwang hayop Tataas ka from your animal-like existence to being like human, nakikipagkapwa-tao, to pagiging spiritual, na nakatuon na yung focus mo sa Diyos. Ngayon, kung sinong Diyos yun, hindi mahalaga yun Ang mahalaga, yung ginagawa mo, yun yung pinagagawa ng lahat ng relihiyon. Kaya nga nagustuhan ko yung maxim or motto ng Theosophical Society. Ang sabi niya, there is no religion higher than truth. At makikita din natin sa Bible, the truth shall set you free. Ano ba yung katotohanan? Marami tayong pwedeng pagnilay-nilayan Ano yun? Halimbawa, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tingnan natin. Di ba kahit nasa iyo na yung buong mundo, malulungkot ka pa rin? Ano halimbawa ko? Sa literatura, si Robinson Crusoe. Diba?
Kailangan niya ng parrot, si Friday. Sa pelikula, si Tom Hanks doon sa Castaway. Nag-create siya ng character galing sa volleyball. Ang tinawag niyang pangalan kasi yung volleyball, ang tatak Wilson. Kinakausap niya yon. So, we cannot live alone. Anong pinaka-best example? Si Adan. Kanya na lahat, yung buong mundo. Wala na siyang material na pangangailangan, nalungkot pa siya. Anong sabi ng Diyos? Hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Ibig sabihin, kailangan ng kapwa-tao. Ayun, dito yung nagiging komplikado eh. Sa pakikipagkapwa-tao natin, mapapansin natin, kung pareho yung ating gusto na ginagawa, nagkakaisa tayo. Tingnan natin ang ehemplo nito sa mga institusyon. Di ba, sa kultura natin, yung pagsasabi ng po at opo, yung pagmamano, yan ang mga tradisyon na nagbibigay ng manifestasyon ng paggalang. Kaya pag nakatatanda sa'yo, kahit hindi mo ka mag-anak, namumupo ka. Sa Japan, yumuyuko. So, sa Thailand, pinagdadaop yung mga palad. Ibig sabihin, yung ginagawa natin, meron siyang manifestasyon ng isang pinahahalagahan natin. At ito yung tinatawag nating respect. Pero ngayon, mapapansin natin, yung respeto, naiiba na ang manifestasyon eh. Kasi, may mga matatanda na gaya ko, huwag mo na akong papuin. Diba? Ba, may sumagot na estudyante ko. Ano pangalan mo? Annalyn po. O kaano-ano mo si Fernando po. Diba? Nagjo-joke na lang. Kasi nga, hindi kagaya nung una, mapapansin ninyo, pag ihahambing mo, pag yung hari hindi mo iginala, pugot ang ulo mo. Ngayon, wala na nun eh. Bakit? Meron tayong karapatang pangtao. So, bago tayo lumayo sa punto natin, ito yung lagi kong iniisip sa mga problema natin sa mundo, ano ba ang solusyon? Kasi alam ko yung solusyon nakikita ko At ang solusyon, nasa pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? Yung kaya mong ibigay ang sarili mo. Pero, sinasabi ko, hindi mo maibibigay ang sarili mo kung wala ka. Ano yung kaya mong ibigay? Yung nga sinabi ko kahapon, kung wala akong pera, ano ko may bibigay ko? Ang kailangan ng tao, pera. So, nandoon na yung tinatawag nating suliranin. Sa akin, hindi suliranin yun. Bakit? Meron na akong degree of contentment Okay na ako sa buhay na to. Pero, kulang pa rin. Bakit? Dahil kung ang tao, ano siya meron siyang natural. Yan, nasasabi ko, parang pagkain, natural na maging spiritual At yun, ang manifestasyon yun, nakikita sa mga tradisyon natin na spiritual. Nagsisimba. Yung translasyon. Ngayon, yung ati-atihan. So, manifestation yan. Kaya lang, yung sacredness niya, yung kahalagahan niya, nawawala. Christmas. Pansinin natin, darating sa Marso, Holy Week. Bakit holy? Tayong mga Katoliko, dapat yan panahon ng pagninilay. Pero tingnan natin yung pagbabago. Pag Holy Week, nagbabakasyon. Nagpupunta sa beach. Nagpupunta sa resort. Pero dati, yung panahon namin, bata pa ako, pag Holy Week, wala kang mapapanood sa TV, wala kang mapapanood mo sa TV, Ben-Hur, Ten Commandments, Miracle of Our Lady of Fatima. Pero ngayon, magsasawa ka, may cable may YouTube may internet So, ano yung mga bagay na, ang tawag ko dyan, distractions. Ano yung na-realize ko kanina? Focus. Saan ba tayo patungo? Ano ba yung landas natin na tinatahak? At makikita natin yan dun sa kailangan nating makamit. Ang tawag ko nga dun, yun yung kailangan. Kay Abraham Maslow, basic needs.
kailangang mabuhay, parang hayop, economic. Ang hayop, pagkatapos niyang kumain, kontento na yan. Natural yan, maglalaro, magpaparami, makikipag-sex. Sabi ko nga. Pero pag natapos na yon, tutulog na yan. Walang pagbabago. Ang tao hindi. Yun ang pansinin mo. Kaya nga, nung ma-realize niya, ang hayop pala pwedeng alagaan, o nag-alaga siya ng mga hayop. Umunlad. Nagkaroon tayo din na tawag na pastoral stage. Hanggang nung matuto siyang magtanim, na hindi mo naman makukuha agad-agad, kailangan hindi ka na magiging nomadic o palipat-lipat. At habang nag-aantay ka, dahil natural sa atin yung magtanong, mag-isip, na kukuha natin, ano ba yan, yung natural curiosity natin. Pag nagtanong ang tao, natural din na humanap ng sagot. Di ba? At dun sa paghanap ng sagot na yun, umunlad yung kaisipan ng tao. So, sa dami ng kaunlaran na ngayon, lalong-lalo na ngayong panahong moderno, ngayon nga yung tinatawag nating the digital world, nakakalimutan na ng tao yung spiritual na kalagayan niya. Na bandang huli, wala kang magagawa, mawawala rin yun eh. Diba? Ano yung mawawala? Yung buhay mo. Hindi ka naman panghabang buhay nandito eh. Pero ano yung maiiwan? Yun yung ikaw. Marami pa bang buhay ngayon? Oo. Buhay sa ating alaala. Sino yung mga yan? Number 1, si Jesus. Mga santo. Mga bayani. Hindi tayong lahat naaalala yon. Pero, pag meron tayong naranasan na striking sa buhay natin, naalala natin yung tao. At minsan, although mahirap, natatouch tayo. Diba? Kahit hindi natin kilala. Ako nga, pag pinapanood ko yung 1992 marathon yata, track and field Olympics, na yung nakalimutan ko yung pangalan ng negro na dapat siya yung mananalo dahil siya yung paborito, pero naputol yung kanyang hamstring. So, paika-ika na lang niya, tinapos niya yung, hanapin niyo sa YouTube, 1992 Barcelona. Pero ang punto ron, yung tatay niya umagapay sa kanya. At meron tayong tatay. Yun ang parallelism nun eh. Meron tayong tatay. Yun yung Ama. Yun yung Diyos. Ngayon, wala tayong may babalik sa Diyos eh. Ano gagawin natin? Pay it forward. Ano yung pay it forward natin? Pag-ibig. Pag-ibig. Hindi pag-ibig. Pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Yun yung kaya nating ibigay. Yung meron tayo. Ano yung meron tayo? Kung mapera ka, di pera. Kung maganda boses mo, di yung pagkanta. Kung anong meron ka, yan ibigay mo. Anong meron ako? Ito yung gift ko eh. Ito yung nakikita ko, kaya sineshare ko. Anong makukuha ko? Diba? Ano bang ginagawa ng tao para motivating factor? Ang makukuha ko rito, na i-express ko yung sarili ko. Dahil yun naman ang gusto natin eh. Pagdating ng panahon, maaalala pa ba tayo ng mga taong buhay pa pag tayo'y wala na? Maganda, ano yung pinaalala natin? Diba? All Saints Day. Dinadalaw natin yung mga pundot bilang paggalang, bilang pag-alala. Pero, mas maganda kung yung alaala na yun nagbibigay sa atin ng inspirasyon na tayo nabiyayaan dahil sa biyayang nakuha natin, yung utang na loob na nakuha natin, na walang kabayaran yun eh. Ang magagawa na lang natin is to pay it forward. Diba? May mga tao na yung ibinibigay sa ating material na bagay, kakarampot lang eh. Pero malaking bagay doon sa pinagbigyan. Diba? Halimbawa, yung 100,000 pesos, napakalaking bagay, napakalaking halaga yon. Sa akin nga, 1,000 piso eh. Napakalaking halaga nun. Kasi sanay na ako sa buhay na hindi marangya eh. Nag-iisa lang naman ako. Pero ganun pa rin,
naghahanap tayo ng bagay na pwede natin ibigay. At ito nga yung naibibigay natin eh. Bakit ko binibigay na halimbawa ito? Kasi may mga nagbigay sa akin na siguro sa kanila maliit na halaga, pero yung nabigyan ako ng 25,000 pesos ng isang dating estudyante na hindi ko makakalimutan. Bakit? Ang tanong ko, bakit niya ako binigyan? May tumulong sa akin na estudyante. Dati kong estudyante. Binigyan ako 100,000 pesos nung mga ilangan ako. Napakalaking, hindi ko siya malilimutan. Pero, paano ko maibabalik yung mga nagawa sa akin? Paano natin ibabalik yung mga bagay na ginawa ng magulang natin para sa atin? Ano ba hangad ng magulang natin para sa atin? Kung yung naging tagumpay sila sa kanilang buhay, at yung ginawa nila, hindi naman natin ginagawa, medyo masakit yun. Pero, sa pagbibigay natin ng kalayaan na bawat tao ay meron, yun ang kailangan tanggapin nila. Iniimbita tayo ng Diyos. Sabi ko nga yung sa kaibigan ko sa New Jersey, bakit hindi mo gawin ito? Meron kang gift Meron kang gift na sana kapag napag-aralan mo ang Bible, siguro makakapag-inspire ka pa. May problema po tayo dyan yun ang dilema ko ngayon. Pero, sa ibang topic ko na siguro tatalakayan yon. Ang mahalaga, yung sinasabi ko ngayon, paano ba natin malulutas? Yan, di ba? Ito, bibigyan ko na ng konting introduction. Kung papansinin mo sa pamilya, sa eskwela, sa simbahan, may mga bagay na pag pare-pareho yung ginagawa nyo, meron kayong unity sa community. Diba? Pero kahit na may konting pagkakaiba, ginagawa mo pa rin. At yan, makikita mo yung aspeto niyan sa maraming institusyon. Halimbawa, pagsuot ng uniform. Diba? Different schools, may different uniform. Yung pagsusuot ng mga Muslim ng kanilang, kalimutan ko yung tawag nun Hajj yan. Basta nakalimutan ko, no? Ayan. Yung dati, pagsusuot ng belo, ngayon hindi na ginagawa ng mga Katoliko. Yan, kapag sa bahay ginagawa, nagdadasal bago kumain, nagdadasal bago matulog, at ginagawa nyo sa eskwelahan, nagdadasal bago at matapos ang eskwelahan, yan ang tinatawag nating tradisyon para mapanatili mo yung pinahahalagahan mo. Ang tawag dyan kay Krathwohl, social order. Para magkaroon ng order, pero hindi naman yan nasa batas. Wala ka namang lalabagin sa batas kapag hindi ka nagsimba ng linggo. Pero bakit tayo nagsisimba? Kasi yun yung nakagawian natin. Pero, iangat natin. Kasi sinasabi ko nga doon sa kaibigan ko, yung pagsisimba is something to help us remember what we ought to do. At ano ba yung sinasabi sa misa? Diba? Binibigay yung salita ng Diyos. Para ano? Para magamit. Ngayon, sa araw-araw na ginagawa natin, nasaan yung salita ng Diyos? Ako, ginagawa ko ngayon. Sabihin ko, siguro pupunahin nyo, Sir Kat, nagdadasal ka ba araw-araw? Hindi. Sir Kat, nagsisimba ka ba tuwing linggo? Hindi. Sir Kat, Katoliko ka ba? Oo. Hindi ka nangungumunyon. Hindi ka nangungumpisal. Hindi ka nagsisimba sa linggo. Paano ka naging Katoliko? Hindi na nga ako sagradong Katoliko. Ano ka? Tao. At bilang tao, magkakaisa tayo. Iba-iba lang level. Dumating ako sa point na nakita ko na yung spirituality ko Ang problema, hindi ako pwedeng mag-identify sa religion. I can be a Christian, I can be a Buddhist, I can even be a Muslim. Pero, I cannot be a Muslim in the sense that I will follow the Sharia law.
Ang Sharia law po, para sa mga Muslim I cannot belong to a tribe because the tribe has its own tradition. Nakukuha nyo? I am a Catholic by name because I was baptized. Pero, kung halimbawa, nasa simbahan Katoliko ako, o di gagawin ko yung ginagawa nila. Di ba marapat yun? Pag nasa simbahan ka ng ibang relihiyon, di ba gagawin mo rin yung ginagawa nila bilang paggalang? Ngayon, yung ginagawa mo ba, anong nakukuha mo? Anong binibigay mo? Kasi yung ginagawa natin, dapat patungo yun sa pag-ibig. Nakukuha niya ibig sabihin? Pero kung hindi ka nakapagbibigay, walang problema yun. Bakit? Lahat tayo nangangailangan. Uulitin ko ulit. Ang tao nag-uumpisa parang bata. Diba? Kailangan ng bata ng sustenance. At sino magbibigay sa bata ng sustenance? Yung magulang. Yung magulang, all giving to the child. May makukuha ba yung magulang sa anak? Wala. Anong kaligayahan ng magulang? Makita yung anak na buhay. Sa gitna, yung tinatawag nating give and take. Magtatrabaho ako para sumweldo ako. Ako kuha nyo? Magne-negosyo ako para kumita ako. Kaya yung sinasabi ko sa networking, kung pera lang ang pag-uusapan, hindi ubre. Kung sa pagtuturo naman, gaya na sinasabi ko, invitahin nyo ako kahit saan school. Magtuturo ako, mag-share ako. Kung kailangan nyo, yung sinasabi ko. Kasi, madaling magsalita, pero pagkatapos nun, walang nangyayari. Bakit? Kasi, walang institusyon Diba? Ayun, ano naisip ko? Siguro, sana, merong magkaroon na pareho tayo ng pananaw sa buhay, gumawa tayo ng proyekto, magparami. Diba? Paano yun? Di magkaroon tayo ng regular na meeting, regular na paliwanagan, at pinaka-importante, regular na proyekto. May kaibigan ako Sabi niya, tawag niya sa akin, Kata! Sabi niya sa akin, mamigay tayo ng bigas. Papadala ako ng pera. Di ako makasagot. Sabi ko, ayaw mo? Sabi ko, madaling magbigay Kukuha ko rito ng 2 sakong bigas, kung sino may gusto, bibigyan mo. Pero pahahalagan ba yung pagbibigay mo? Diba? Baka mamaya, akala nila mayaman ako. Diba? So, mamimigay siya Kasi ang pananaw sa buhay, pag nagbigay ka, may blessing. Pero ako, ano binibigay ko? Itong binigay sa akin ng Diyos, na kakayahan, pinapasa ko. Diba? Para yung nakakuha, dapat ipasa nila sa mas nangangailangan. Panoorin niyo yung pelikulang Pay It Forward. So, ito lang ang buhay natin sa araw-araw, nag-iisa, pero buhay kasi nga meron pa tayong dahilan para mabuhay. At yung iba, ang dahilan nila para mabuhay, para pumasok sa trabaho, survival, security. Yung iba, nagsusumikap yumaman para makilala ng ibang tao, tanggapin, mahalin. Sabi ni Maslow, belonging. We need each other. Diba? Yung iba nabubuhay, sumusunod, nagpapatupad, gumagawa ng batas para magkaroon ng peace and order society. Diba? Para makilala. Recognition. Yung iba, ginagawa, kagaya ng ginagawa ko dito, dahil yung ibinigay sa kanila para magampanan nila ayon kay Maslow, actualization. Pagdating sa huli, gagawin mo na lang yun kasi yun ka. Tao, may espiritu, konektado sa Diyos.
Magandang umaga, sana may natutuhan kayo dito sa aking pagninilay sa umaga at sana masunod ko na to araw-araw. Patawarin ninyo at hindi pa tayo nakakapagpalit ng t-shirt. Ito pa rin yung t-shirt natin kahapon. Kasi wala naman tayong gagawin sa bahay. Yun lang. So magandang umaga at sana nakatulong. Ito po si Sir Kat. Anong oras na? Alas 8 na. Hindi pala, 8:30 na, 8:30.